So guys, tingnan natin yung babae na sinasabing katakutan ng mga tao. Tingnan natin, i-interview lang natin kung talagang totoo na yung samang paa niya o hindi. Huwag tayong humusga ng ibang tao na hindi pa natin alam. Tingnan natin kung anong gusto. Paki-share na lang ito ng video. Tags TV. Ang Kuya Tags TV ito. Sa gabi, makinig ng pati-isip at sa nagbabala siya na kaya isinusulat ko to sa inyo upang bigyan ko kayo ng babala laban sa mga tao na nagnanais na iligaw kayo. Gayon pa man ang Espiritu Santo'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu Santo na ito nananatili sa inyo, hindi ninyo kailanganin pa na turuan pa kayo ng iba. Hindi ninyo kailangan turuan kayo ng ibang tao. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At lahat ng ituturo niya sa inyo, katotohanan at walang bahid ng kasinungalingan. At ang lahat ng pangako, nandito na lahat ha. O, nandito na. Buhay na walang hanggan. Una, Espiritu Santo, ibigay ko sa inyo. Bagong puso. Sino makabigay nitong tao? May ibigay ito ng tao, lalo na nagmamahal sa pera. Wala nga siyang bahagi sa langit, magbigay pa sa nito. Alin na ibigay niya? Wala man talaga makabagay nito si Jesus Christ na talaga. Oh? Isusulat ko yung pangalan sa langit. Ipaghanda ko na ikaw na yung napagagandang kwarto made of pinaka first class na ginto doon sa langit. Eh, huwag na natin pagandahin yung ating mga, kung ano man ang mayroon dito tayong kwarto ha. Ang pagandahin natin ito ang ating kalooban. Kaya huwag tayo talaga mangusga at magsalita ng masama laban sa ating kapwa. Kasi kung nagsalita ka ng masama laban sa iyong kapwa, sinaktan at hinusgahan mo na rin ang iyong sarili. Kasi ito'y nag-represent sa kada isa sa atin. At ang Diyos nandoon din kasama. Hinusgahan na rin natin, sinaktan natin. At kung ano ang panukat na ginagamit mo sa iba, ay siya rin panukat na gagamitin sa iyo. Lalo na kung walang katotohanan yung pinagsasabi mo. Dapat mayroon talaga accurate na relevant na evidence na magsasabi. Ito, nakabatay sa pangako ng Diyos Jesus Christ. Ito lahat ng pangako ha. Hindi ka nadadaan sa kamatayan. Dito ka sa langit. Sus, biruin mo yung kaganda ng pangako niya. Sinasabi ba ito sa inyo? Pag nagsimba kayo, may nagmamalasakit magaganito sa inyo? Wala po. Si Jesus Christ lang talaga ang katotohanan, kasi siya lang din na nagmamahal sa inyo. Kasi wala siyang bayad. Ang tao kasi upahan, bayadan. Therefore, wala mang pagsubok, iiwanan ka. Wala pang pagsubok ka, iwanan ka na, walang malasakit. Kasi di ba sa talaga ang pastor sa'yo, di ba sa tunay na pastor, di ba sa may-ari talaga sa'yo, hindi ka man talaga nila kilala. Kasi ang nakakilala sa'yo, si Jesus Christ lang, at siya ang may-ari sa'yo eh. Siya nabigay buhay, di ba po? Siya nagbigay sa atin ng lahat. Ang tao, para saan? Para sa sarili lang nilang pangarin, ang kanyang paglilingkod. Hindi naman talaga sa Diyos sinubusan. Right po? At sabi ng Diyos, ang inyong pag-ibig sa akin, hanggang dila lang, ang pagbanggit-banggit niyo sa pangalan ko. Pero sa puso, wala. Right po? Ito ang si Jesus kasi na, hindi na mo nagmalasakit, hindi na mo naglalakad. Walang pira kahit piso. Yan ang nagmamalasakit sa inyo. Tapos, siyempre tatakbuhan natin, siraan po natin siya. Yan ang nagmamahal. Nag-aaruga. Pagalingin kasi yung sakit. Oh. Sino may sakit sa inyo dyan? Walang bayad dito. Sino may sakit? Walang may sakit? May pili pa ako dito. Ay, sige. Sino pa po? Hindi ako mananiwala nga siya lang. Kaya ang dami ninyo. Ito lang oh. Ang dami na nitong sakit oh. Ito, may mga naramdaman na ini. Ako marami sa katawan ko. Talaga? Magsabi kayo ha, kay mag-ano kayo dito. Mag-upo lang dito sa harapan yung may mga nararamdaman ha. Okay. Sige daw, upo na dito yung may sakit. Upo dito yung sa may harapan sa upuan yung may sakit para magsunod-sunod kayo magulong pagkatapos ng pahayan. Sige daw. So, sino ang mga may mga naramdaman?
po. Okay, marami pa ito. Oh. Mayroon nga naghawak-hawak ng ano. Naghawak-hawak ng mga panungkot. Ibig sabihin masakit ang tuhod. At pag nagkaedad na tayo ng 30 plus or 40 plus, mayroon na talaga tayong mahinang mata. Mayroon na tayong mata na kukurap-kurap. Pag above na tayo ng 40, 50, mataas. At ito lang po ha, kailangan mabakal kayo nito ha. Itong bagong tipan at ang Diyos na magturo sa inyong bahay. At ang Diyos ay nag-aaruga, nagmamalasakit talaga sa inyo. Siya man lang ang nagmamahal kasi wala siyang, walang pinipilingan na ganun lang. Walang kapalit. Hindi siya nag-aano ng pera. Siya ay nag-serve lang talaga sa inyo. At siya ay dakilang Diyos at nagmamahal. At ito ha, basa muna kita ng konting Word of God for today. No? Sabi dili ng salita nating mahal na Panginoong Diyos. Alido kayo may maam. Sa Timoteo tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 14. Na dito po ang sinasabi digdi ha. Good morning to each and every one of you. Good morning ha. Mga baby, mga brothers, sisters. Good morning. Kaya ang sabi nating mahal na Panginoon Diyos, ito po ang sinasabi niya. Ipapaalala mo sa kanilang lahat ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan. Iwasan natin yung pagkikipagtalo sa salita na walang kabuluhan, lalo na yung magsalita ng walang kabuluhan. Sige tayong salita. Ang Diyos nga hindi nagsasalita ng naghuhusga sa atin or hindi siya sabi niya, hindi ako naparito sa sanlibutan ito upang husgahan ko kayo. At hindi ako naparito sa sanlibutan ito upang hatulan ko kayo. Naparito ako upang iligtas ko kayo. Tapos biro mo yan, Diyos na yan, kalinis-linis, genius of all genius, perfect of all perfect. Pero hindi siya nagsalita ng masama sa atin, hindi siya naghusga, hindi siya nagkahatol. Sa halip, ikaw ay iligtas, tayong lahat ay iligtas niya. Pero tayo mga tao, sige tayong salita. Na? So, kailan kaya natin ma-realize ang ating mga bibig na ang bawat lumalabas nito ay isinusulat ito ng Diyos. Hindi ba natin ito alam ha? Dapat ano na natin ito ha? Atin nang i-recognize ito ngayon na ang bawat pagsalita natin. Kung hindi daw tayo makapagsalita ng mabuti na lang sa ating kapwa, it's better to be kept silent na lang. Po, tahimik na lang. So, kung wala man tayong masabing mabuti sa kapwa. Para maiwasan natin ang magkasala, we have to control our tongue, ang dila natin, at i-control natin ito. At kailangan lang na ang lumalabas nito ay kailangan maganda lamang sa iyong kapwa. At linisin din natin ating puso. Lagi, kaya lumalabas din sa dila na sa makapagparuni sa atin. Ang lumalabas sa ating puso na siyang masamang kaisipan nga nadidiso sa ating puso na lalabas sa ating bibig. Ito yun eh. Kaya dapat we have to ask forgiveness lagi. We have to seek the pardon of our the highest, our very merciful God. About time, no? We're falling into sin. Dapat kada in every kasala natin, pag alam natin may mali. Tawad agad. Kaya ang Diyos nandiyan lang kapag nakikinig at magpatawad talaga siya sa inyong lahat. Walang kinikilingan ang Diyos, walang pinipilit. Lahat kayo, mahal niya, kay kanya kayo. Siya lamang ano bang mga malasakit sa inyo, wala mang iba. Mayroon pa bang iba? Kung wala kang pera, ay, sorry ka na lang. Wala ka na ang pera na. Pero si Jesus Christ, hindi po naman. Tapos, atin po siyang takbuhan, ano na ba ito? Ano po? Kaya wag kayo matakbo na ngayon ha. So, atin na siyang hanapin sa pamagitan ng bakal ng bagong tipan. At kung nagpunta siya sa bahay ninyo para ma-bless ang inyong bahay at kayo, at para makita naman niya kayo, at isulat niya ang inyong pangalan sa Book of Life in Heaven. Na ito ang nakikinig sa akin at tumanggap sa aking salita. Mayroong iba na
tumatanggap sa yung iba Yan. na oh, Yan, ano,